Magandang araw! Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay ang uri ng pangusap ayon sa kayarian. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang uri ng pangusap ayon sa kayarian. Ang una ay payak, ikalawa ay tambalan, ikatlo ay hugnayan, at ikaapat ay langkapan. Ang payak ay nagpapahayag lamang ng isang diwa, ngunit maaari itong magkaroon ng dalawang simuno at dalawang panaguri. Narito ang ilang mga halimbawa. Una, malakas ang hangin. Ikalawa, si Jessa ay pumasok na. May isang panaguri at may isang simuno. Ang ikalawang uri ng pangusap ayon sa kayarian ay tinatawag na tambalan. Ito ay nagpapahayag na ng dalawa o higit pang diwa. Ito ay ginagamitan na rin ng pangatnig na magkatimbang tulad na lamang ng at, pati, at saka. Ang formula nito ay sugnay na makapag-iisa plus pangatnig plus sugnay na makapag-iisa. Narito ang isang halimbawang pangusap. Nagtatag ng isang grupo si Bonifacio at siya ay nakapagbahagi ng iba't ibang kaalaman. Ang unang sugnay na makapag-iisa ay ang bahaging nagtatag ng isang grupo si Bonifacio. Katulad sa formula kanina, susundan ito ng pangatnig at ang ginamit na pangatnig ay at susundan ulit ng isa pang sugnay na makapag-iisa. Ito naman ay ang bahagi ng ay nakapagbahagi ng iba't ibang kaalaman. Ang ikatlong uri ng pangusap ayon sa kayarian ay tinatawag na hugnayan. Ito ay ginagamitan muli ng pangatnig, ngunit sa pagkakataong ito ay pangatnig na hindi magkatimbang ang ginagamit. Tulad na lamang ng kung, upang, dahil at kapag. At ang formula naman ng hugnayan ay sugnay na makapag-iisa plus pangatnig plus sugnay na di makapag-iisa. Narito ang isang halimbawang pangusap. Magiging maayos ang iyong buhay kung susunod ka sa iyong magulang. Kung kanina ang formula ay sugnay na makapag-iisa plus pangatnig plus sugnay na di makapag-iisa. Ang sugnay na makapag-iisa sa pangusap na ito ay magiging maayos ang iyong buhay at ang pangatnig na ginamit naman ay ang salitang kung at panghuli ang sugnay na hindi makapag-iisa ay ang bahaging susunod ka sa iyong magulang. Ito ay tinatawag na sugnay na hindi makapag-iisa sapagkat hindi buo ang diwang isinasaad nito. Para naman sa huling uri ng pangusap ayon sa kayarian, ito ay tinatawag na langkapan. Dalawang sugnay na makapag-iisa plus pangatnig plus sugnay na di makapag-iisa. Ulit, ang formula nito ay dalawang sugnay na makapag-iisa plus pangatnig plus sugnay na hindi makapag-iisa. Para mas madali niyong maunawaan, narito ang isang halimbawang pangusap. Una, naglinis na ng bahay si Marie at nakapagluto na rin siya ng handa para sa kanyang kaarawan. Ngunit, wala pa rin ang kanyang mga kaibigan. Kung babalikan natin, ang formula ay dalawang sugnay na makapag-iisa plus pangatnig plus sugnay na hindi makapag-iisa. Ang dalawang sugnay na makapag-iisa ay ang bahaging naglinis na ng bahay si Marie, nakapagluto na rin siya ng handa para sa kanyang kaarawan. At ang pangatnig na ginamit ay ang salitang at ang sugnay na di makapag-iisa naman ay wala pa rin ang kanyang mga kaibigan. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Uri ng pangusap ayon sa kayarian.
Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!